Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Jeanette Elemenyo at ngayong araw ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang iba't ibang halimbawa ng komunikasyon. Bago natin talakayin kung ano nga ba ang verbal at non-verbal, gusto ko lang ipaliwanag kung ano nga ba ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay ang proseso ng pagbabahagi ng mga ideya, kaisipan at emosyon. Ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay at sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Ang komunikasyon ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita o sa pamamagitan ng mga kilos at pangangatawan. Ang pagkakaroon ng samut-saring paraan ng komunikasyon ay mahalaga upang mapahusay ang ating pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa iba. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang komunikasyong verbal. Ang komunikasyong verbal ay may apat na bahagi. Ito ay ang pagsasalita, pagsusulat, pag-awit at pagbabasa. Ang unang bahagi ng komunikasyong verbal ay ang pagsasalita. Ito ay ang pinakakaraniwang uri ng komunikasyong verbal. Ang pagsasalita ay gumagamit ng mga salita upang maipahayag ang mga ideya. Ang pangalawang bahagi ng komunikasyong verbal ay ang pagsusulat. Ang pagsusulat ay isa pang uri ng komunikasyong verbal. Ito ay gumagamit ng mga simbolo o titik upang ipahayag ang mga ideya. Ang pangatlong bahagi ng komunikasyong verbal ay ang pag-awit. Ang pag-awit ay isang anyo ng komunikasyon na gumagamit ng mga nota at ritmo upang maipahayag ang mga emosyon. At ang pang-apat na bahagi ng komunikasyong verbal ay ang pagbabasa. Ang pagbabasa ay isang passive na anyo ng komunikasyong verbal. Ito ay ang pag-unawa ng mga simbolo o titik na bumubuo sa mga salita. Ngayon, dumako naman tayo sa komunikasyong nonverbal. Ang komunikasyong nonverbal ay may tatlong bahagi. Una, ang wika ng katawan. Pangalawa, ekspresyon ng muka. Pangatlo, tono ng boses. Ang unang bahagi ng komunikasyong nonverbal ay ang wika ng katawan. Ang paggalaw ng katawan ay nagpapakita ng mga damdamin. Halimbawa, ang pagtaas ng kilay ay nagpapahiwatig ng pagtataka. At ang pangalawang bahagi naman ng komunikasyong nonverbal ay ang ekspresyon ng muka. Ang mga ekspresyon ng muka ay nagpapahayag ng damdamin. Halimbawa, ang pagngiti ay nagpapahiwatig ng kaligayahan. At ang pangatlong bahagi naman ng komunikasyong nonverbal ay ang tono ng boses. Ang tono ng boses ay nagpapahayag ng damdamin. Halimbawa, ang pagtaas ng boses ay nagpapahiwatig ng galit. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang paghahambing ng komunikasyon at wika. Makikita natin sa kahon na ang komunikasyon at wika ay mayroong mga halimbawa kung paano inihambing ang mga komunikasyon at wika. Ang unang halimbawa ng komunikasyon ay mas malawak ang sakop. Sa wika naman ay isang tiyak na sistema. At ang pangalawang halimbawa ay gumagamit ng iba't ibang paraan at sa wika naman ay gumagamit ng mga salita. At ang huling halimbawa ay ang hindi lang para sa pagbabahagi ng impormasyon at ang sa wika naman ay pangunahing para sa pagbabahagi ng impormasyon. Konklusyon at pangkalahatang puna. Ang komunikasyon ay isang mahalagang kasanayan sa buhay. Mahalaga na matuto tayo ng iba't ibang paraan ng komunikasyon at kung paano gamitin ang mga ito ng epektibo. Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng komunikasyon, ngunit hindi lamang ito ang paraan ng pagpapahayag ng ating mga ideya. At yon lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.